Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, bubuo na naman po tayo ng panibagong tanong. Gamit na naman po ang who. Pero meron na po siyang ibang kasamang uri ng mga salita. Okay? Iisa-isahin po natin para makasigurado po kayo sa inyong ginagawang tanong gamit po ang who. Makasigurado kayo na tama yung mga ginagamit nyo pong salita at ang pagkasunod-sunod ng mga salita. Okay po? So, ito po yung pattern, panibagong pattern. Ang iuuna nyo po muna ay who kapag yung Tagalog na mensahe nyo ay i-English nyo na. Katulad po nito, sinong humiram ng aking kotse? Para ma-English nyo ito, yung ganitong klaseng ideya, pwede nyo pong gamitin itong ating pattern ngayon. Okay? Na ito pong sinong humiram ng aking kotse, ang bumubuo po dito ay itong salitang sinong para malaman natin kung sinong tao. 'Di ba? Tapos sumunod ay itong humiram, yan po yung aksyon na ginawa nitong sino. Na ang pangyayari po ay sa nakaraan. Ibig sabihin, nagawa na. Okay? Tapos, itong salitang aking. Okay? Ito naman po ay para makapagbigay ng ideya na meron tayong sasabihin na bagay o kaya tao na may relasyon o pagmamay-ari. Okay? Noong taong nagsasabi ng aking. Okay? Tapos itong kotse, ito yung sinasabi na pagmamay-ari noong taong iyon. Kasi siya yung tinuturo na pagmamay-ari nitong aking. Okay? So, pag may ganyang klase po kayong mga salita sa inyong tanong, maaari nyo po gamitin itong ating pattern ngayon para may English nyo po ito ng tama. Okay? So, i-translate na po natin sa English. Unang-una, ang sabi, huraw po muna ang ilagay nyo para sa inyong bubuing English sentence pag itatranslate nyo na po itong sinong humiram ng aking kotse. So, itong sinong, pwede nyong i-translate bilang who. Okay? Tapos, yung humiram, kailangan nyo ng dictionary. Hanapin nyo po sa English-Tagalog Dictionary yung salitang humiram. At ang ibibigay po sa inyo ay itong borrowed. Ganyan po ang spelling. So, sinong humiram? Who borrowed? Sumunod naman po ay gagamit po tayo ng tinatawag na possessive pronouns. Ito po yung nagsasabi para makapagbigay po ng ideya na yung bagay na tinuturo mo o yung taong tinuturo mo ay may relasyon sa'yo o pagmamay-ari mo. Okay? So, pag patungkol sa relasyon, syempre tao. Pag patungkol po sa pagmamay-ari, syempre bagay. So, ito pong aking, tapos ang kanyang tinuturo ay kotse, patungkol po yan sa pagmamay-ari ng isang bagay. Okay? So, itong aking, yan po yung possessive pronoun. Itong aking bilang may, itong kanyang bilang her, kung babae. Itong kanyang bilang his, kung lalaki. Itong kanilang bilang their. Tapos itong iyong bilang your. Tapos itong ating bilang are. Tapos itong nito bilang its. Lahat po sila ay tinatawag na possessive pronouns. Para masabi natin yung pagmamay-ari natin o yung karelasyon natin. Okay po? So, ang sabi po dito sa ating pattern, pagkatapos po nitong action na ginawa ng sinong o who, saka natin isusunod yung possessive pronoun. At di pa kasasabi ko lang itong aking possessive pronoun. So, itatranslate nyo na po yan. At pag tinranslate natin yung aking, my. Tapos, isusunod nyo po ay yung itinuturo po nitong aking. Siyempre, itong kotse. At kung mapapansin nyo, ang kotse ay pangalan. Binibigyan natin ng pangalan yung bagay at pinangalanan natin ng kotse. Kaya ang tawag po dito sa English grammar ay noun. Kasi ang noun po ay pagpapangalan sa tao, bagay, lugar at iba pa.
So, binigyan natin ng ngalan yung sasakyan ng kotse, di noun po yon. So, kung mapapansin nyo, yung noun po ay isusunod natin sa possessive pronoun. So, isinunod ko po yung kotse sa possessive pronoun natin na may. At yun po ay itong car. Sinong humiram ng aking kotse? Who borrowed my car? Okay? So, nai-English na po natin ng tama gamit po itong ating pattern. Okay, dagdag kaalaman lang po. Itong paggamit ng nito o its, ang itinuturo po niyan ay parte ng katawan. Maaaring sa tao o sa bagay. Dito po sa ating halimbawa, ang itinuturo ko po ay parte ng katawan ng bagay. At inilagay ko nga po dito patungkol sa table o mesa. Sinong nagpinta ng katawan nito? Yung tinuturo ng salitang nito ay yung mesa, yung parte ng katawan niya. At yun po ay yung katawan ng mesa. Who painted its body? Sinong nagpinta ng katawan nito? Okay po? Okay, paramihin po natin itong kabibigay ko lang ng mga halimbawa. Okay, sa iba pang pamamaraan. Pwedeng ito pong noun natin ay paltan nyo ng ibang pangalan. Katulad po nitong car, paltan natin ng ibang bagay. Katulad ng panulat o pen. Sinong humiram ng aking panulat? Pag in English nyo, who borrowed my pen? Nakapag-English na naman po kayo na may ibang ideya. 'Di ba? Tapos pwede nyo paltan po itong possessive pronoun. Pagpalit-palitin nyo. Okay, halimbawa, itong her, ipapalit natin sa may. Sinong humiram ng kanyang kotse? Pag in English nyo, who borrowed her car? Nakagawa na naman po tayo ng tanong na may ibang ideya naman. Tapos, pwede rin po paltan natin itong verb na naka-past tense o itong action na nagawa na. Kunyari po, itong borrowed, paltan po natin ng use. Sinong gumamit ng aking kotse? Who used my car? Pwede rin po. Okay? So, marami po kayong magagawa sa leksyon natin ngayon. Kaya sana po makikipag-aralan ng maigi. Okay?